akala ng mga tao si Ivana Alawi ay puro pa-sexy lang. Ako rin, actually, to be honest. Until napanood ko itong video na ito. Sabay-sabay nating panoorin at mamaya I will give you my thoughts about this whole charity thing caught on video. Just for context, nagpanggap si Ivana na buntis, na isang pulubing buntis, at nanghingi siya ng tulong sa mga Pinoy. May ilan sa kanya na nag-reject, may iba naman ay tumulong. Pero itong papanoorin natin, ito yung highlight ng video. Let's watch. Nakawa ko sa'yo kaya binigay ko na. Ang sigarilyo ko lang naman yun kasi yung sigarilyo ko, bigay ko na lang sa'yo. Sarap, kuya. Ano yan, Paris? Sarap ah. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Ha? Hindi mo na ako madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Oh, opo. Bakit po? Wala po akong pera. Di, ako. Kakain ikaw? Opo. Sige. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na lang sa pao. Ano yan? Sa'yo, Bigyan mo ako? may bigyan ka sa kakain. O, sige. Bigyan mo ako pagkain. Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Yan. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo plate ako. Saan ka solo? Solo plate nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Ano na ako? Tropa-tropa. Ay, solo flight nga ako. Eh, pwede naman dalawa flight. Kain lang eh. Wala. Ay, kumain ka na. Hindi ka na si Pogi. Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may patutunguhan ako. Saan? Doon sa destinasyon. Oh? Korea. Saan? Korea? Oo. Ako Japan. Saan ang pamilya mo? Gagawa pa lang ako ng pamilya. Ha? Oo. Oh? Oo. Kaya nga, pupunta ako ng Korea. Sa Korea ka ba gagawa? Opo. Oh. Para magkaroon ako ng pamilya. Kumain ka. Halika na, libre kita. Libre kita. Binigyan ka na shampoo. Ako pala libre mo. Wala, ba't ka galit? Hindi, ayaw. Kumain Gulay. na kasi ako. So gulay, ayaw mo na? Ayaw. Ba't mo ako binigyan ng 10? Wala ka naman pala masyadong pera din. Pareho tayo. Para kumain ka. Ikaw, Kumain na ako. ano ba meron dyan? Tingin? Ito, Silip lang ako. karton, panapin. Doon ka natutulog. Oo, Dali, usap tayo. Halika. Ano ang bibilin mo, sir? Sabihin mo sa akin. very simple. Ano? Like, Damit? Ano pa po? pants. Pantalon. Bibili tayong pantalon. Ano pa po? Baka Halika, mabigla. shopping tayo. Ayaw ko. Bakit? Bibigyan tayong pera. Mabigay ka pera. Oo. Ako may pera ako. Ako may pera din. Binigyan mo ako 10. Oo. Halika na. Damit lang akin, tsaka Sige, damit po. Bibili po tayo. Tsaka gusto mo ng tutulugan? hindi na. Dito lang naman ako natutulog eh. Muna natin ang tutulugan. Huwag na. Huwag na kasi. Ayun lang. Kamag-anak kasi dyan lang po sila umiinom lagi, nakatambay po lagi dyan. Sa may ano. Pwede ko ba siya kunan ng tutulugan? Depende po kung may kamag-anak siya na ano. May kamag-anak ka ba? Malayo pa po. Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin. Tulungan kita. Diyan siya nakatambay sa may kalsada na yan. Pause muna tayo. Medyo natatouch ako dun sa scene na yon. So yung pulubi, binigyan si Ivana ng 10 piso. Kahit na pulubi na siya, nagmabuting loob pa siya. Which goes to show na hindi lahat ng mga taong grasa na nakikita natin, minsan iniisip natin yung worst intention sa kanila eh. Pinapakita dito na kahit mahirap ay pwedeng magkaroon din ng ginintoang puso. So panoorin na natin ang aftermath ng scene na yon. Okay, so ito yung nakasulat. Kinabukasan, kakaiba ang naramdaman ko nang makilala ko si Kuya hanggang makauwi, makatulog, at nung magising ako ay nasa isip ko pa rin siya. Wow. Kaya naman I did my best to research kung paano ang tamang
pag-approach, pakitungo at lalo na ang pakikipag-usap sa kanya bago ako bumalik. Lahat po ng details na sinabi ko ay base sa sources available to me at the time of doing my vlog. Nice. Ay, wait lang. Pause. Kamusta? Pause muna. So, nakita niyo yun, nag-sign of the cross si Ivana. So, malaking chance na Catholic si Ivana. At sige, sabihin natin Catholic si Ivana. Praise God. Salamat, Ivana, sa iyong ginagawa. Okay, let's continue watching. Dito mo pala kayo, ma'am? Opo. Sabi mo, nangingi ka ng bigas. Kanin. Ayos. Luto ko yan para sa'yo. May request ka sa akin, toyo, suka. Di ba? Pangalan ko po, Ivana. Ikaw po, ano pangalan niyo po? Jesus. Parang Jesus ah. Maganda pala. Sino ba? Ikaw? Ako maganda. Salamat po. Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Kukuntang kita, ha? Sige po. Yung unang panahon, nagkaroon. Opo. Unang ginawa, tubig. At liwanag. Yun. Ay, wow. Babasa din po ako ng Bible. Naniniwala po ba kayo na lagi niya tayo ginagabayan? Tumingin ka. Pinapanood niya tayo? May mga camera yan doon. Meron Sino pa- po? Si God po ba? Oo. Ito ang dasal mo po. Sana, matagpuan ko yung aking makasama sa buhay. Kailangan may titirhan ka kasi paano mo siya makakasama? Di ba po? Asan po yung pamilya mo, yung mga kapatid mo po? Inaaway ako. Eh baka naman namimiss ka na nila. Sabi ni God sa atin, bawal tayong magtanim ng sama ng loob. Dapat lagi po tayo nagpapatawad. Hindi man ako nagtatanim. Wala ka pong galit. Eh paano po kung makita natin yung mga kapatid niyo po, okay lang po yun. Hindi mo makikita yun. Bakit po? Malayo. Paano po kung makita natin, ano po gagawin mo? Hug mo po sila. Maring, Kailan bang iwan ko to sa'yo? Pag nagutom ka, kain ka lang. Tingnan niyo po. yun. Yan! Ganda, no? Oh, Damit? lapit lang. O, sige po. Dito. Ganda! New York! Ganda! Ito. Oh, dami to. Kain. Ay, wow. Salamat po. Yo! Kaibigan tayo, ha? Yung kaibigan ko, binigyan mo ng pera. Bakit? Ito, pinawa rin ako. Hanap tayo ng makakasama mo sa buhay. Gusto mo po ba yun? Na maganda. Ayun. Kailan ka pinanganak? 1966. July 15. Yes! Yes! Born of July. Ako po, 1996. Pasko. Same kami ni Papa Jesus. Uy. Alam mo sino po nagbigay niyan? Panginoon. Ang At Panginoon ay nakikinig at nanonood. dapat po lagi tayong nagdadasal, di ba? Opo. Ano po dasal mo? Kami kan, yung kakaroon ako ng pagbili ng pandesal. Oo, na rin. Naririnig niya eh. Kaya dapat lagi tayong mabait. Parang ikaw, mabait ka. Alam mo, nagdasal ako. Ano sabi mo? Sabi ko, sana mabigyan ako ng bigas. Hindi lang bigas ang binigay ng Panginoon natin. Binigyan ka ng ulam, damit, na Tinilas. sinelas, sapin. Yun. Kailan bang balikan kita ulit? Kailan? Baka bukas po. Sige po, dito lang ako. Lulutuan kita ulit, pero kailangan mo kumain. God bless you. Tatabi ko na to sa'yo, ha? Pagkainin ko tatay ha. Apo. Bye-bye, kuya. See you tomorrow. So, nananawagan po ako sa mga kapatid po or pamilya, kung sino man ang mga kakilala po ni Kuya Jesus Paraboles. Siya po ay taga Bicol. Sana po sa mga kamag-anak niya, magtulungan po tayo para matulungan si Kuya Jesus. Nagbigay muna ako ng 2,000 kasi mahirap magbigay ng pera sa kanya ng malaki. Ayoko mapahamak siya. Ayoko din mabigla siya. So dahan-dahan po. Hindi po kami titigil ngayon. Araw-araw po namin babalikan. Maghahatid po kami ng pagkain sa kanya. Hanggang sa abot ng makakaya ko. At pinapangako ko itong 100,000 ay para kay Kuya Jesus para makapagsimula siya ulit ng dahan-dahan pangtulong sa kanya. Ang buhay natin para
Grabe, nakaka-touch yung video. Panoorin nyo na lang in full kung may time kayo. May follow-up video din ito kung saan nahanap na ni Ivana ang... Spoiler, okay? Nahanap na ni Ivana ang pamilya ni Mang Jesus at binigyan niya ng kabuhayan showcase itong si Mang Jesus. So sobrang touching, panoorin nyo lang din yung follow-up video. So magbibigay ako ng reaction real quick. Pero bago yon, kung gusto niyo itong content na ito, yung mga reaction videos tungkol sa mga artista na gumagawa ng kabutihan o who talks about the Lord, Christianity, and all those things, bakit hindi kayo mag-subscribe sa The J. Aruga Show channel? Click nyo naman yung subscribe button down below. And paki-like na rin itong video nito and hit that notification bell. Kamusta? Ano ang reaction nyo sa napanood nating video? Just put it down sa comment section below. Alright, ano masabi ko dito? Ako mismo ay medyo minsan naaasiwa ako kapag nakita ko ng charity sa SOCMED. And the reason na medyo na aasiwa ako ay dahil minsan mahirap paghiwalayin kung sino yung genuine na nagbibigay or tumutulong doon sa mga gumagawa nito for show lang. And besides, nasa saad sa Bible na kung anong ginagawa ng isang kamay mo, wag mo na ipaalam sa kabilang kamay mo. Ang meaning nito is kapag gumagawa ka ng charity ay itago mo na lang. However, one could make a case na gusto nating mag-inspire ng more people dahil kapag nakikita ng mga tao na may tumutulong sa kay ganito, kay ganyan, nagkakaroon ng snowball effect. Mas dumadami yung mga tulong na nakukuha para dito sa ganitong cause. Kaya naiintindihan ko rin yung isang banda, medyo gusto natin private yung paggawa ng charity. Sa isang banda naman, gusto nating maka-inspire din ng tao. And maraming ang nag-criticize kay Mr. Beast na maraming ginagawang kabutihan sa iba't ibang parte ng mundo. Nagpa-plant ng trees, nagbibigay ng malinis na tubig dun sa mga lugar sa Africa na madumi ang tubig. Kini-criticize nila na ginagawa lang daw ni Mr. Beast ito for content. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ito lang masasabi ko. Kung matagal ka ng follower ng podcast ko, The J. Aruga Show Podcast, at one point, nagkaroon tayo ng t-shirt for a cause. Nagbenta tayo ng t-shirt, then yung proceeds binigay natin sa mga may cancer. And minsan, nagtataka yung mga tao. Kunwari sa Pinoy Big Brother. Yung Pinoy Big Brother, sikat siya sa paggawa ng charity. Pero nagtataka yung mga tao, ba't kailangan pang gawin ng mga housemates itong mga challenges na ito para magbigay ng tulong sa kapwa? Bakit hindi lang ibigay ng ABS-CBN yung pera nila dun sa charity mismo? And naintindihan ko ito, pero nung ginawa natin yung t-shirt for a cause dito sa The J. Aruga Show Podcast, naintindihan ko yung punto ng ABS-CBN or ng ibang networks na gumagawa ng charity. Kasi ang puhunan ko sa t-shirt for a cause is 17,000. Nagpa-print tayo ng 100 t-shirts at ang cost ng printing, pati ng t-shirt, is 170 per t-shirt. So, times 100 mo yun, 17,000. Then, binenta natin yung t-shirt for 300 pesos. So, in short, na ang 17,000 naging 30,000 pesos. At ito yung binigay natin sa cancer patients. So, pwede natin ibigay yung 17,000 sa cancer patients directly. Pero dahil sa ginawa nating nagbenta muna tayo ng t-shirt, may konting effort doon, ang naibigay natin is 30K. At the same time, nabigyan din natin ng opportunity yung ibang tao na makatulong. All in all, gusto ko lang sabihin na yung mga ganitong bagay, yung ginagawa ni Ivana, kung meron mang something negative, ang kabuuan, I think, is net positive siya kung susumahin mo ang lahat. In my opinion. At dito sa The J. Aruga Show, hindi lang yung negative side ng showbiz ang kino-cover natin. Magko-cover pa tayo ng maraming positive sides nitong mga artista. At kung gusto nyo makapanood ng isa pa, kinover natin si Andrea Brillante sa kanyang comment before tungkol sa pagsisimba. You can watch it right here.